Akala mo ba Ozempic ang pinakasikat na gamot na yon? Mali, may isang sikretong uso na halos walang nagsasalita tungkol dito. Ang ilang binatilyo at tech bro sa Silicon Valley ay hindi na dumadaan sa doktor at agad nag-i-inject ng misteryosong likido sa taba ng tiyan. Bakit kaya? Para sa makinis na balat, matibay na buto at matalim na panga, sinusubukan nilang dayain ang ebolusyon. Tinatawag itong magic juice o Wolverine peptide ng iba. Ano man ang tawag dito, pinapalakas nito ang isang malaki at lihim na shadow economy na marami ang di alam na umiiral. Nagsisimula pa lang ito. Ako si Josh at sa episode ng The Infographic Show, aalamin natin kung bakit marami ang nag-i-inject ng magic juice. Kabanata 1. Mga plano noong Cold War. Nagsimula ang lahat ng ito noong 1973 nang magkaroon ng seryosong problema ang Soviet Union. Masyadong mabilis tumatanda ang kanilang mga sundalo, lalo pang lumala ang kondisyon sa mga kritikal na tungkulin. Ang mga submarinero, operator ng misil at piloto ng fighter jet ay dumaranas ng stress, pag-iisa at mataas na radyasyon. Sa kasagsagan ng Cold War, bumigay ang mga lalaki at naging panganib ang mga pagod na sundalo. Ginawa ng USSR Ministry of Defense ang karaniwan nitong ginagawa. Dinala nila si Vladimir Kavinson, isang doktor na militar na naging personal anti-aging doktor ni Putin makalipas ang ilang taon. Binigyan siya ng akses sa isang lihim na laboratorio sa Leningrad at inutusan siyang ayusin ito. Hindi nahanap ni Kavinson ang gusto nila, pero may nadiskubre siyang mas kakaiba. Ang katawan mo ay parang malaking construction site sa dilim. Walang nakakakita ng plano o alam kung ano ang gagawin o kailan hihinto. Kaya ang mga selula mo ay nagpapadala na lang ng maliliit na molecular na text message bilang kapalit. Ikonekta ang mga amino acid para makabuo ng peptide na nagbibigay ng direktang utos sa mga manggagawa ng selula kung ano, kailan gagawin at kailan titigil. May ilang mensahe na kayang utusan ang matandang selula na umasta parang bata. Ito ang nakita ni Kavinson at 4 na dekada niyang inaral kung ano ang magagawa niya rito. Naglimbag siya ng 775 na siyentipikong papel, nag-file ng 176 na patente at ginamot ang mga cosmonaut, mga nakaligtas sa Chernobyl at mga submarinero. Namatay siya noong 2024 sa edad na 77 halos hindi kilala sa kanluran. Inihiwalay ng Cold War ang kanyang pananaliksik sa mga siyentipikong posibleng gumaya nito. Kasabay nito, ang kanluran ay bumubuo rin ng sarili nitong ugnayan sa peptide pero mas tungkol ito sa gym at pawis. Noong siyam na pudis, nadiskubre ng bodybuilding community na kayang manipulahin ang growth hormone gamit ang peptides para pasiglayin ang pituitary gland. Napagtanto ng malalaking atleta sa mga gym mula Venice Beach hanggang Silangang Europa na kaya nilang utusan ang kanilang endokrinong sistema na gumawa na mas marami ng lahat. Tinatawag natin itong biohacking. Para sa kanila, pagpapakalamnan lang yon. Ang peer review ay parang isang lalaki lang sa gym na nagsasabi sa iba na gumana ito at para sa kanila, sapat na yon. Noong unang bahagi ng dekada, 90 isang Croatian researcher sa Universidad ng Zagreb na si Predrag Sikiric ang gumawa ng malaking pagbabago sa mundo ng biohacking. Iniiwalay niya ang kadena ng 15 amino acid mula sa protina sa gastric juice ng tao at natuklasan ang hindi inaasahang epekto nito. Tinawag niya itong Body Protection Compound 157 o BPC 157. Nang subukan niya ito sa mga daga, napagaling nito ang litid, ligamento, bituka at kalamnan. Hindi mabagal o bahagya, kundi lubusan. Mukhang gumagana ang BPC 157 sa pamamagitan ng pagpapabilis ng tinatawag na angiogenesis o ang paglago ng mga bagong daluyan ng dugo. Muling binuo nito ang supply ng dugo sa nasirang tissue sa bilis na walang klinikal na kapantay o paliwanag. Pinangalanan nito ng mundo ng biohacking batay sa tanging kultural na sanggunian na malapit dito. Si Wolverine, ang Marvel superhero na kayang mag-regenerate ng mga tissue, organo at mga bahagi ng katawan sa totoong oras. Ang pangalang yon ang nagpasimula ng $1 na underground industriya, kabanata $2 trilyon na demograpiko. Sa forum na looksmaxing.com, may thread na, irerekomenda nyo ba ang peptides para sa 17 taong gulang? Unang sumagot ang isang user na may 2,000 plus posts at 4,000 reputation points. Ako ay 16 at gumagamit ng peptides at oo, irerekomenda ko. Tuktok pa lang yan ng iceberg ng Looksmaxing. Bahagi ito ng internet na puno ng mga binatilyong lalaking obsessed magpaganda gamit lahat ng paraan. Ehersisyo sa panga, pagwasto ng postura, skin routines at dumaraming peptide injections. Nagpasa na ang New York at New Jersey ng batas na nagbabawal sa bentahan ng peptides at performance-enhancing compounds sa menor de edad, kaya hindi lang ito kakaibang gawain sa ilang kwarto. Ginawa nila ito dahil malayang bumibili ang mga kabataan ng marami mula sa mga nagbebenta na di nagtatanong.
Pero hindi lang mga teenager ang gumagamit nito. May pasyente kamakailan na pumasok sa klinika sa Washington DC, dala ang cooler bag ng Trader Joe's. Nang inilabas niya ang dakot ng hiringgilya, akala ng doktor niya ay mga GLP-1 o Ozempic o Zempbound yun. Mali pala, ang laman ng bag niya ay tinatawag niyang Wolverine stock, kombinasyon ng mga peptide na in-order online. Nangako silang mas mabilis mapapagaling ang napunit niyang rotator cuff kaysa physical therapy. Ayon sa doktor niya, gumastos siya ng malaking halaga para sa 3 buwang supply at araw-araw siyang nag-i-inject. Sabi niya, naniniwala ang trainer ko dito, lahat gumagamit nito. Ang stock, sa totoo lang, ay kung ano mismo ang ibig sabihin nito, pagpapatong-patong ng iba't ibang peptides na bawat isa ay sinasabing tumatarget sa iba't ibang biological system ng sabay-sabay. Parang custom medicinal playlist ito, pero bawat kanta ay isang hindi reguladong iniiniksyong gamot at pwedeng magkasepsis kapag nag-shuffle. Ang pasyente na may dalang Trader Joe's bag ay hindi na iba, siya ang tipikal na larawan ng kung nasaan na ang merkado ngayon. Noong Hulyo 4, 2025, si Jaden Clark, isang podcast host, ay nasa likod bahay ng isang Victorian na bahay sa San Francisco. Biglang sinabi ng isang AI founder ang supplier niya ng peptide mula China, kaya agad nagtipon ng mga tao. Lahat pala may kani-kanyang source. Nag-post si Clark tungkol dito sa X. Isang bagay na natutunan ko ay lahat ng elite ay may Chinese peptide dealer. Nag-viral ang post at naging meme ang termino. At tama ang meme na yon. Mula noon, kumalat na ang gray market peptide sa mga hacker house, opisina ng startup at pati sa mga peptide rave na suportado ng mga supplier. Sa Frontier Town, San Francisco, nagdaos ng Mix Your Own Peptides Workshop na may techno DJ at chemistry structures na nakaproject sa likod. Ang dress code ay futuristic cyberpunk. Tinuruan ang mga dumalo kumuha ng sarili nilang dugo. Hindi kasama ang FDA sa guest list. Sa isang biohacker meetup sa Manhattan, binigyang larawan ng isang tech investor ang lingguhang eksena na parang kaswal lang pero nakakakilabot na ramdam lang ng taong 7 taon na rito. Linggo-linggo, may nagdadala ng bagong bagay at lahat ay nagtuturok nito. Parang grupo ng adik sa heroin. Biro lang niya ito. Nagmi-microdose siya ng peptides mula 2018. Ang mga substance na ini-inject dito ay parang speculative biology syllabus. May copper-based peptide para sa skin regeneration na kamakailan itinampok sa Vogue. BPC-157 para sa paggaling ng injury, Ipomorelin at CJC-1295 para sa pagpapalabas ng growth hormone at ginagamit pa ng mga teenager na di pa tapos mag-develop ang utak, Epitalin para sa tulog. Retatrutide, nakasalukuyang nasa phase 3 clinical trials para sa appetite focus at tila para na rin sa lahat ng iba pa. Tinawag ng isang OpenAI researcher ang oxytocin bilang Ozempic para sa autism, ginagamit ito sa microdosing para sa social optimization. Nag-i-inject ng compound ang mga inhinyero sa Silicon Valley para mas madalas magkaroon ng eye contact. Ngunit hindi ito ginagawa sa ilalim ng medical na gabay, kundi sa Reddit at Discord lang. Pinapakita ng YouTube influencer ang malinaw na likido at sinabing nawala ang tendinitis sa siku niya matapos gumamit ng BPC-157 sa loob ng 2 linggo. Ang huling siping iyon, siya nga pala ay mismong salita ni Joe Rogan, isang supplier ng peptide sa San Francisco ang nagkwento ng patoy ng pagkalat nito na parang tula. Laging nagsisimula sa CEO, tapos CTO at COO. Nakakagulat, ang mga taga-biopharma ang pinaka-reserved at sobra ang paggalang nila sa FDA. Napansin niya na ang karaniwang customer niya ay mas kahawig ng isang barista sa Starbucks. Nauna ang mga techie dahil handa silang sumugal sa katawa-tawang mga panganib. May sarili ng ekonomiya ang anti-aging clinic industry. Naniningil ang mga negosyo ng $350 hanggang $600 bawat peptide protocol kada session. Si Gary Brecka, na tinatawag ang sarili niyang Ultimate Human, ay nagbebenta ng peptide injectable sa website niya at nag-promote nito sa podcast para maabot ang milyon-milyong tagapakinig. Ang marketing ni Brecka ay isang masterclass sa pagmumukhang siyentipiko kahit wala namang sinasabi. Eyebrows ang inaprop at rekomendadong CJC-1295 at Ipamorelin stock na $350 sa kanyang site at i-click ang tab na para kanino ito. Makikita mo ang mga taong gumagamit ng peptide support sa recovery, training o wellness protocols na naghahanap ng dual peptide option para suportahan ang hormone signaling at tissue maintenance. Malabong malabo yan pero napakamahal ng presyo. Kung gusto mong makita ang mga tao na binabalewala ang common sense, i-like, i-share at mag-subscribe. Marami pa kaming video na nagpapaliwanag ng mga bagay na hindi dapat ginagawa ng tao. Ayon sa datos ng US, halos dumoble ang pag-angkat ng hormone at peptide compounds mula China na umabot sa $328 milyong sa unang 3 quarter ng 2025. Mas mataas ito kaysa dolyar, $164 na milyon noong nakaraang taon, pero malamang mas mataas pa rito.
Walang malinaw na pagtataya kung gaano pa karami ang dumadaan sa mga maling deklaradong package at mga operasyon ng muling pagpapadala sa loob ng bansa. Ang legal na pandegdigang merkado ng peptide therapeutics ay tinatayang aabot sa 274.6 na bilyong dolyar pagsapit ng 2033. Malaki ang gray market, isang sariling industriya na lahat ay dumadaan sa isang bansa. Kabanata 3 ang federal na kabalintunaan. Parang sinadya talagang idisenyo ang sitwasyong ito para magdulot ng ganitong sakuna. Hindi dahil may namamatay kaya ipinagbawal ng FDA ang peptides. Noong huling 2023 tahimik nilang inilipat ang 19 na sikat na peptide sa Category 2 Bulk Drug Substances List. Iyon ay epektibong nagbawal sa mga compounding pharmacy na ihanda ang mga ito. Ang dahilan ay kulang ang dato sa kaligtasan, may alalahanin sa immunogenicity at issue sa kalidad ng paggawa. Lahat ito ay totoo. Wala rin paliwanag kung bakit ang mga particular na peptide na ito ang pinili, lalo na kung libo-libong iba pang compound na may kapareho o mas mahina pang ebidensya. Baka kailangan mong sundan ng pera. Ang pagpaparehistro ng gamot ay pwedeng umabot ng 10 milyon hanggang ilang bilyong dolyar sa clinical trial. Ang paraan lang para mabawi mo yon ay sa pamamagitan ng patent. May 20 taon kang eksklusibong pagbebenta habang ang mga kakumpetensya ay nanonood lang. Ganyan na talaga mula noon. Pero may problema. Hindi gawa sa laboratorio ang mga peptide na ito. Natural itong nasa katawan mo na. Ang BPC-157 ay isang direktang bahagi ng isang healing protein na nasa tiyan mo mismo ngayon, TB500. Ginagaya nito ang ginagawa ng immune system mo kapag nasusugatan ka. Hindi pwedeng i-patent ang ginagawa ng katawan kaya walang nagpopundo ng mga pagsubok. Hindi nakukuha ng FDA ang ebidensyang kailangan para maaprubahan ito, kaya nananatili ang mga compound na ito sa legal na purgatorio. Available ito sa kahit sinong may credit card at browser, pero imposibleng ireseta ng kahit anong lisensyadong doktor o i-dispense ng lisensyadong botika. Ang isang sumusunod sa batas na mamamayan ay mas kaunti pa ang lehitimong opsyon dito kaysa sa isang taong handang bumili mula sa hindi kilalang tao online. Noong 2023, pinasama pa ng FDA ang sitwasyon ng ipagbawal nila ang compounding pharmacies, ang tanging lehitimong gitnang opsyon na gumagana. Ito ang mga lisensyadong pasilidad kung saan pwedeng mag-order ang mga doktor ng peptides para sa particular na pasyente, may quality control, sterility testing at medical na pangangasiwa. Ganito dapat ang infrastruktura sa pagitan ng pasyente at experimental na injectable compound. Pero agad itong ipinagbawal. Tumigil ba sa paggamit ng peptides? Hindi. Tumaas pa ang demand at lumipat agad sa WhatsApp, mga pabrika sa Guangdong at sa ugat ng mga taong wala ng ibang pagpipilian. Kabanata 4 ang Chinese shadow market. Si Dr. Paul Abramson, isang concierge physician sa San Francisco, ay napansin ang pagdami ng paggamit ng peptides sa mga batang tech na pasyente niya. Sinabi niyang iba ang proseso. Hindi ito tulad ng pagpopondo sa maliit na startup. Nagpapadala ka ng pera sa hindi rehistradong offshore na kumpanya based lang sa pitch deck. Heto ang pitch deck. Nagsisimula ang isang vial ng BPC-157 sa Chinese social media platform na RedNote. Ang mga nagbebenta ay kumikilos na may kumpiyansa na parabang hindi sila kailanman nag-alala tungkol sa mga maaaring maging kahihinatnan. Isang undercover na mamamahayag ang nakakita ng nagbebenta na may account na nagpapakita ng mga refrigerator na may iba't ibang kulay ng peptide vial. Pagkatapos ng unang kontak, lumipat agad ang usapan sa WhatsApp. 10 vial ang minimum order, $60 ang shipping. $48 ang halaga ng 10 vial ng terzepatide, aktibong sangkap ng Z-bound, na binebenta ng Eli Lilly sa mga Amerikanong pasyente ng 300 kada buwan. Ang patong mula sa mga pabrika sa China hanggang sa mga botika sa US ay humigit kumulang 800%. May kumikita ng malaking pera dyan at hindi ang lagi injection ang tumatanggap nito. Ang legal na palusot ng operasyon ay binubuo ng 3 salita para sa pananaliksik lang. Ayon sa batas federal ng US, legal ibenta ang BPC 157 hanggat ibinebenta ito bilang para sa pananaliksik sa laboratorio. Kaya lahat ng website na nagbebenta ay may disclaimer, hindi para sa tao, kundi para sa pananaliksik lang. Hindi ito nilalayong gamitin sa pagdiagnose, paggamot o pag-iwas sa anumang sakit. Isa itong legal na pinky promise, isang panangga laban sa pananagutan na inililipat ang 100% ng panganib sa mamimili. Parehong alam ng magkabilang panig ang tunay na nangyayari. Nang tanungin ng mamamahayag ang operator ng pabrika sa China kung alam nilang ini-inject ng Western customers ang produkto, hindi siya nag-atubiling sumagot. Oo, yun na ang buong sagot. Sa customs, dun sila nagiging mapamaraan.
Dumarating ang mga padala na nakatago sa packaging ng mga kosmetiko, may malabong label para makalusot sa inspeksyon, o kaya naman ay pinapadala ng maramihan sa mga address sa US kung saan nilalagyan ng mga individual na USPS label bago ihatid. Operasyon ito ng muling pagpapadala sa loob ng bansa na tinatago ang internasyonal na biyahe mula sa mga inspektor. Matagal na itong alam ng Customs and Border Protection. Wala talaga silang record ng pagpapatupad tungkol sa personal na pag-aangkat ng mga dekalidad na peptide. Kaya, hindi aresto ang panganib dito. Mas personal pa ang panganib kaysa doon. Ang panganib ay ang pagbukas ng isang package mula sa Guangdong at matuklasan sa masakit na paraan na hindi yon ang in-order mo. Kabanata 5. Ang mga vigilante tester. Mas malala ang problema sa kalidad ng gray market kaysa alam ng karamihan kahit na alam na nilang masama ito. May mga pag-aaral na nagsasabing 20 hanggang 60% ng peptide sa gray market ay mali ang amino acid sequence. Ibig sabihin, halos kalahati ng ini-inject ng tao ay hindi talaga ang tamang compound, kundi ibang laman lang na may kapanipaniwalang label. Bukod dito, maraming sample ang lumampas sa ligtas na antas ng endotoxin. Ibig sabihin, may byproduct ng bakterya na kapag na-inject, posibleng magdulot ng systemic inflammation o sa malala, septic shock. May bakas na mabibigat na metal tulad ng tingga, arsenic at mercury na byproduct ng mga compound na direktang ini-inject ng tao sa dugo. Technical, pwedeng parehong tama ang dalawang bagay. Maaring makita sa pagsusuri na 99% chemically pure ang vial mo na may tamang molecule at konsentrasyon. Pero maari pa rin itong maging munting biological na timpla ng mga gustong pumatay sa'yo. Kaya ang biohacking community, tulad ng anumang matinong grupo sa harap ng hindi reguladong injectable market, ay bumuo ng komite. Nag-crowdfund sila para maipadala ang batch sa mga independenteng laboratorio, Genoshic sa Czech Republic at Finrig sa Texas, na eksperto sa pagsusuri ng gray market compounds. Ipinopost sa forum at Discord ang mga resulta. Nirerekomenda ang pumapasa, binabatikos ang bumabagsak na vendor. Ito ay gumaganang proteksyon para sa mga mamimili sa ilegal na merkado na ginawa ng mga amateur online sa kanilang libreng oras. Madaling i-photoshop ang Certificate of Analysis, kaya maaaring pumasa ang mga vendor gamit ang isang batch tapos ay magpadala ng ibang batch ng palihim. Kahit ang isang tunay at bagong labas na certificate ay walang sinasabi tungkol sa pagiging sterile, wala ring impormasyon tungkol sa antas ng endotoxin at wala ring sinasabi kung tama ba ang pag-iimbak ng compound. Mahalaga ito para sa mga peptide na madaling masira sa init o liwanag, lalo na kung 2 linggo itong bumibiyahe mula China sa cargo container. Dito pumapasok si Brooke Bowman, 38 taong gulang. Siya ang CEO ng Vibecamp, isang taon ng pagtitipon ng rationalist community at ginawa niya ang lahat ng tama at responsableng inaasahan ng komunidad. Inililista niya ang bawat ineksyon sa peptide tracker app, binabantayan ang tulog at tibok ng puso at regular siyang nagpapasuri ng dugo. Nagsimula siya sa VPC 100 at 57 at TB 500 para sa chronic fatigue. Tapos nagdagdag ng retatrutide para sa theoretical na benepisyo sa pag-iisip at pagtigil sa pag-vape. Siya, ayon sa pamantayan ng particular na subkulturang ito, ay isang huwarang mamamayan. Isang araw, aksidente niyang nadoble ang kanyang dosis. Nagsimulang malagas ang kanyang buhok sa loob ng isang buwan. Tumaas ng 10 beats kada minuto ang resting heart rate niya. Plano pa rin niyang magpatuloy. Nakawala siya sa heroin noong 2020. Sabi niya, ang peptides ay tumutugon din sa kaparehong pagnanasa. Hindi ko na nararanasan yon sa heroin, sabi niya. Kaya masaya akong may sinusubukan na bago at hindi ganoon kasama. May paparating na padala galing China. Kabanata 6 ang paradox ng cancer. May isa pang bagay na di gaanong napag-uusapan sa forum. Ang dahilan kung bakit ginagamit ng mga tao ang BPC 100 at 57 at TB 500 ay siya ring eksaktong dahilan kung bakit hindi mapakali ang mga doktor tungkol dito. Parehong gumagana ang dalawang compound kung gumagana man talaga ito sa tao sa pamamagitan ng pagpapalago ng kinatawag na angiogenesis o ang pag-usbong ng mga bagong daluyan ng dugo. Ito ang mekanismong nasa likod ng bawat claim sa mga headline na nakita mo. Gumaling ang litid ko sa loob ng 2 linggo. Naayos din ang tiyan ko, nawala na rin ang pinsala sa balikat. Ang angiogenesis ay gumagana sa pamamagitan ng muling pagbuo ng mga nasirang tissue. Ibinabalik nito ang dugo sa isang bahagi at pinapalago ang kailangang mga istruktura para maghilom ang katawan. Maganda pakinggan.
Pero ang angiogenesis din ang nagdudulot ng paglaki ng tumor. Hindi mahika ang mga selula ng kanser, kailangan nila ng oxygen at nutrisyon. Nakukuha nila ang dalawang iyon sa mga ugat ng dugo gaya ng ibang bahagi ng katawan mo. Isa sa unang ginagawa ng tumor habang lumalaki ay maglabas ng chemical na distress signal para makatawag ng bagong ugat ng dugo. Ang prosesong ito ay tinatawag na tumor angiogenesis. Napaka-fundamental nito sa pagkalat ng cancer, kaya isang buong henerasyon ng mga gamot sa oncology ang binuo para lang pigilan ito. Nag-i-inject ang mga tao ng compound para mapabilis ang paglago ng bagong ugat ng dugo sa katawan. Maganda ito kung ang mga ugat ay tumutulong sa paggaling ng litid. Kung mapunta ang mga compound sa kumpol ng selulang, pwedeng maging cancer para silang nagbuhos ng gasolina sa isang bagay na dati hindi naman umuusad. Hindi pa ito kumpirmadong natuklasan dahil wala pang pag-aaral at hindi pa aprobado ang mga compound kaya walang ginagawang pagsubok. Ito ay valid na alalahanin na laging binabanggit ng mga mananaliksik na walang pakinabang. Ito mismo ang uri ng babala na nawawala sa ingay ng isang forum na puno ng mga taong sobrang ganda ng pakiramdam. Si Dr. Eric Topo, direktor ng Scripps Research Translational Institute, ay nagsabing walang basehan ang pagkahumaling sa peptide. Sa 36 na nailathalang pag-aaral tungkol sa BPC 157 hanggang 2024-35 dito ay isinagawa sa mga hayop. Ang malaking bahagi ng lahat ng pandaigdigang pananaliksik tungkol sa BPC 157 ay nagmula sa iisang laboratorio, ang parehong laboratorio sa Croatia kung saan ito natuklasan. Noong 2015 nagsimula ang clinical na pagsubok sa tao, ngunit tahimik na kinansela noong 2016, hindi kailanman nailatala ang mga resulta, walang ibinigay na paliwanag at wala ring sumubaybay pa rito pagkatapos. Iyan lang ang ebidensya para sa isang bagay na milyon-milyong tao ang ini-inject sa sarili bago mag-almusal. Sa madaling salita, ang mga gumagamit ng magic juice ay parang nagsusugar sa isang eksperimento kung saan sila ang subject at control group na walang nagtatala ng nangyayari. Kabanata 7. Ang pagkagambala ni RFK Jr. at ang Pharma Trap. Noong Pebrero 27, 2026 lumabas si Robert F. Kennedy Jr. sa Joe Rogan Experience at inanunsyo na 14 sa 19 na peptides na ipinagbawal ng FDA noong 2023 ay malapit ng payagan muli, ililipat mula kategory 2 pabalik sa kategory 1. Pwede na ulit gawin ng compounding pharmacy ang mga ito basta may reseta ng doktor sa loob ng ilang linggo. Nabaliwa ang biohacking community. Lahat ng forum at server na matagal nang nag-aambagan para sa mga lab test at nagpapalitan ng mga tip tungkol sa mga supplier na Chino ay parang nagdiriwang ng tagumpay online ngayon. Tinawag ni RFK na illegal ang orihinal na pagbabawal at sinabing ito ang nagdulot ng gray market na naispigilan. Tama siya rito. Pagkatapos ng 2023, mas lumaganap ang gray market. Dumami ang nag-i-inject ng hindi regulado at hindi sterile na compound mula abroad. Sa halip na mapatigil ang paggamit ng peptide, itinulak lang ng pagbabawal na ito sa patago ang paggamit nito. Sa madaling salita, para nag-opera ang FDA para tanggalin ang tinik pero aksidenteng natamaan ang ugat, kaya panalo ang pagbawi sa desisyon. Sa isang tiyak at makitid na pananaw, totoo ito. Pero wala pa ring mga clinical trial, wala pa ring datos tungkol sa kaligtasan kung ano ang epekto nito matapos ang isang dekada ng paggamit. Wala pa ring sagot sa tanong tungkol sa cancer. Habang nagdiriwang ang biohacking community sa pagbubukas ng pinto, tahimik namang binibili ng industriya ng parmasyutiko ang lahat. Inaasahang dodoble ang lehitimong merkado ng peptide therapeutics sa 10 taon. Sarado ang mga kumpanya ng parmasyutiko. Dandang $1 milyong ang halaga ng mga kasunduang pinapasok ng mga kumpanya kapag tsak silang epektibo ito at naguunahan silang ariin bago maagaw ng iba. Hindi pwedeng i-patent ang natural na molekula na pagkasunduan na natin ito. Baguhin lang ng kaunti ang amino acids, mag-file ng bagong claim sa formulation at nagiging $400 ito bawat buwan sa loob ng 20 taon gamit ang reseta na baka di pa sakop ng insurance. Kapag inaprubahan ng FDA ang bersyon mo, agad nagsasara ang gray market loophole at may legal na alternatibo na. Mas mahirap nang panatilihin ang kunwaring for research use only. Lahat ng gustong makakuha ng compound ay kailangang dumaan sa healthcare system na kontrolado ng mga kumpanyang ito. Ito na ang pinakamatagal ng taktika sa larangan ng pharmaceutical. Gumana ito tuwing ginagawa nila ito. Milyon-milyong tao ang sumusubok ng mga compound na ito, lumilikha ng real-world na datos na dapat sanay nalilikha ng mga clinical trial. Ang mga taong pinaka-nakikinabang sa anunsyo ni RFK ay hindi ang mga teenager sa Ohio, ang mga taga Silicon Valley o kahit si Brooke Bowman na naghihintay ng susunod niyang padala. Mga kumpanya ng Big Pharma ang posibleng kumita ng milyon-milyon. Ginamit ng industriya ang underground bilang libreng trial at nakuha nila ang resulta nito.
Ang mga peptide ay bahagi ng kwento kung saan sinusubukan ng mga tao na pagalingin ang kanilang sarili. Kung gusto mong makita ang kabilang dulo ng walang regulasyong impyerno ng droga sa Amerika, tingnan mo ang tanging droga na hindi mo malalampasan ng buhay o i-click ang video na ito.